muna tayo ng ating audio kung malakas yung audio natin o kung mahina. Kuhan lang po. Paki-comment lang po sa baba. Okay. Tuloy tayo. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Paki-subscribe, like and share sa aking YouTube channel. At hayaan nyo muna magbating ko kayo ng magandang umaga, magandang gabi, at magandang tanghali. Saan mo pa kayo pari naman doon naroon? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at palayo sa karamdaman. Okay? So, tuloy tayo. So, itong upload video ko ay patungkol sa napanood kong video upload ni Senator Rapi Tulfo doon sa kanyang programa. Tungkol to doon sa scammer na yung complainant ay na-scam. Na-scam nung isang vlogger daw to. Isang vlogger. Kaya madala na tayo talaga sa mga taong ito. Minsan marami na nabibiktima itong mga scammer na to Walang kadala-dala. Walang kadala-dala itong mga scammer na to Dapat talaga itong mga scammer na to dapat makulong talto ng tuluyan What? Nung nakaraan, na-upload video ni Senator Rapi Tulfo, napanood ko. May nagreklamo. Isang, parang masabi natin celebrity Milyon-milyon din na nakuha. Milyon-milyon. At yung mga suspect, ayun, nagsitakas, puntang Japan. Ayun, kung tatandaan nyo, kung napapanood nyo yun mga viewers ko. Na hanggang ngayon, di pa nahuhuli itong suspect na to. Hindi ko alam kung nakasuhan na sila, pero sigurado ako, nakasuhan na to Dahil, marami-rami din yung kailang naloko Oh Marami-rami din my naloko nila. God. Bandang, probinsya, yung mga nabibiktima nila. Mga OFW na nagtatrabaho bilang mga OFW sa abroad, naloko rin nila. Siyempre, di maiwasan talaga na maakit nila dahil nga naman sa hirap ng buhay, lalo na sa mga OFW, tatrabaho sila, yung pera mo, halimbawa, operan ka ng yung 200,000 mo, tutubo ng 50,000. Maaakit nga naman. Kaya yung mga OFW nating kababayan, di natin may pagkakailan na talagang madali silang maguyo itong mga scammer na. Ito naman, napanood kong karang video upload ni Senator Rapi sa kanyang programa, yun. May naloko naman yung isang scammer na naman. Pangalan ng scammer ang apelyido Wati ang apelyido. So, panibagong panluloko naman ginagawa niya. Inireklamo kay Senator Rapi Tulfo. Grabe. Dapat talagang maparusahan talaga itong mga scammer na to kasi hanggat walang nakukulong itong mga scammer na to, walang nakukulong. Mamimihas itong mga scammer na to. Walang kadala-dala talaga. Hindi na sila naaawa sa mga taong niluloko nila. Pinalalamon nila sa kanilang pamilya galing sa pangi-scam, panluloko sa kapwa na pinaghirapan ng iba. Diba mga viewers ko, subscriber ko? Grabe, panluloko nila. Walang kadala-dala. Tayo namang mga nabibiktima, huwag mo kayong pagguyo sa mga tao na to. Hanggat may naluloko talaga, sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, hanggat may naluloko, may manluloko. Oh no! Di ba? Pinapaalala niya palagi yan sa kanyang programa Hanggat may maluloko, may manluloko. Di ba ganun yun? Kaya dapat talaga, huwag kayong paguguyo dyan sa mga tao na yan na too good to be true. Hindi totoo yan. Yung pera nyo, iipon nyo lang sa bangko. Parang tumubo kahit konti lang.
Pero safety naman yung pera nyo. Di ba ganun yun, mga viewers ko? Nakakainis lang na itong mga taong itong walang kadala-dala sa panluloko sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW. Malaki-laki rin naloko niya ron, ha? Sa mga biktima niya. Di ba? Bakit ganyan kayo? Kaya hindi na paparusahan tong mga scammer na to. Hindi ito madadala. Sana may masampulan at makulong itong mga scammer na to para hindi na sila manloko sa kapwa. Hindi sila mambiktima sa iba pa. Maraming paraan ginagawa ng panluloko nila eh. Marami. Pamamaraan. Paano sila makaguyo ng kapwa. Sa mga biktimang kababayan natin, tiwala rin. Sa matamis nga naman pananalita, itong mga biktima, maguguyo talaga. Katulad yan, yung yung nasa Japan. Yung umalis na, galing dito, celebrity yun eh. Sikat yun eh. Sikat na, na tao, kaya maniniwala ka talaga dahil may mga kasabwat sila ng mga foreigner din, ng mga mga tag dito, mga bigatin din eh. Kailang mga kasabwat eh, kaya maguguyo talaga nila eh. Tapos papakita sila bandil-bandil na pera What? na iyon yung kikitain. Hindi sila pwedeng manloko ng kapwa dahil marami silang pera ayon sa kanila. Pero totoo niyan, mga fake lahat yun pinapakita nila. Hindi sa kanila yun. Maaring yung perang binandil-bandil, baka pinaserox lang yun eh. Tapos binandil-bandil nila, pinakita na ganun. Siyempre, itong mga biktima nila, maniniwala rin sa kanila. Dahil nga naman, kita bandil-bandil eh, mga kung ano-ano mga produkto din yung i-offer nila. Na ganito, ganyan. Di ba? Kaya, kayo mga kababayan natin na nagpapaniwala sa mga scammer na yan, matuto na rin kayo. Yan yung advice ko lang din na matuto na rin kayo. Huwag kayong paluloko sa mga taong ganyan kasi hanggat may naluloko, may manluloko talaga. Yan talaga ang totoo dyan. Pinapaalala naman si Senator Rapi Tulfo sa kanyang programa palagi yan kung nanonood kayo. Pero kung di kayo nanonood, talagang maguguyo nga kayo ng mga scammer na to. Paminsan-minsan manood po kayo ng mga programa ni Senator Rapi Tulfo. Manood po kayo. May makukuha kayong may makukuha kayong tawag dito? Aral. May makukuha kayong aral. Kasi sa dami ng lumalapit kay Senator Rapi Tulfo, talagang puro advice ang ginagawa niya na huwag kayong paluloko sa mga tao ito, ng mga scammer na to. Manood kayo para magkarokuha kayo ng aral kasi palagi naman siya nagpapaalala sa kanyang programa. Shoutout siya, Senator Rapi Tulfo. Shoutout sa inyo. Sa iyong programa at sa inyong mga staff. Shoutout sa inyo dyan. Tama yung ginagawa ninyo na paalala palagi sa mga kababayan natin. Kasi karamihan na bibiktima na ng mga scammer na to, itong mga OFW. Yung mga kababayan natin na naniran sa abroad. Nakakala nila okay yung kausap nila. Yung pala, manluloko pala. Scammer pala. Diba? Scammer pala. Alam nyo, mga kababayan ko, palala ko lang, di sa inyo. Minsan po, muntik na ako madali dyan eh. Muntik na ako madali. May nag-offer sa akin na ang aking 50,000 itutubo raw ng 5,000 sa loob lang ng isang linggo. Siyempre, gulat ako eh. Pag 50,000 tutubo ng 5,000 sa loob ng isang linggo. Sa isang buwan, di may 20,000 yung aking kuan. Yung aking
50,000. Diba ganun yun? Pero, nung makapanood ako ng programa ni Senator Rapi Tulfo, doon ako nagkaroon ng ano to eh, ng leksyon eh. Oo, aral. Na huwag basta-basta papaniwala sa mga taong kausap mo. Lalo pagdating sa pera pinag-uusapan. At pag-u-offer ng ganun. Papaniwala talaga eh. Kaya muntik na ako madali dyan. Yan, isa na, experience na rin sa akin yan. Ipakong ko lang sa inyo, paalala ko lang sa mga nabibiktima ng mga OFW natin. Huwag kayong papaniwala. Kahit mga kilala nyo pa sila, as in close nyo talaga, huwag kayong papaniwala sa kanila. Kasi maaari na biktima rin sila. At tumahanap lang sila ng damay yung iba. At yun nga nangyari doon sa kuan. Yung nang scam na celebrity na nasa Japan na nga nagtatago. Ewan ko paano mahuhuli yun. Pag naireklamo na yun at naipasa sa Interpol, maaaring mapabalik sa Pilipinas, pagdusahan niya yung kanyang mga pinagagawa niya sa mga kababayan natin na naguyo niya at naloko niya. Itong scammer to, asawa ito eh, na nagtumakbo ng Japan. Hindi ko lang matanda yung mga pangalan ng mga manluloko na yun, pero kung natatandaan nyo, paki-comment lang po sa baba sa aking video. I-comment lang po para mabigyan din ng paalala yung ating mga OFW. Kasi mahirap magtrabaho na ang pinaghirapan mo ay napunta lang sa mga taong walang kakwenta-kwenta na nanluloko lang. Mahirap. Pinaghirapan natin yan, lalo yung mga OFW, dugot pawis ang puhunan yan eh. Kalungkutan, nandoon sa kanila, pag-aalala sa pamilya nila sa Pilipinas, dito sa ating bansa, nandoon lahat sa kanila. Pero lulukuhin pa itong mga architects na mga, sorry for the word naiinis lang kasi ako itong mga maluloko na itong mga scammer na to eh. Dapat sa kanila talaga, wala lang kasi bitter dito sa Pilipinas na, parusa eh. Kasi pag nabitin yan, di na uulit yan eh. Talagang, dapat talaga, parusahan talaga sila. Mabulok sa kulungan. Doon na sila tumanda. Hanggang sa ikamatay nila. Diba? Ganun yung mga viewers ko. Kawawa yung mga biktima na nai-scam nila. Kawawa talaga. Sa totoo lang. Ganyan ba sila? Kaya, palala ko lang po ulit. Dito sa aking channel na to, palala ko lang ulit sa mga tao na mga nabibiktima ng mga scammer na to. Pag mayroon kumausap sa inyo na mga tao na magka ng pera, maglagak ng pera para tumubo ng malaki, huwag kayo maniwala doon. Huwag kayo maniwala doon. Tama yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Yung bangko nga, hindi nila magawa yun eh. Ito pang mga tao ito na nagipag-usap sa inyo na yung pera nyo eh tutubo ng malaki. 100,000 sa loob ng isang linggo eh tutubo ng 20,000. Okay, maniwala doon. Talagang mga scammer yun. Diba? So yun lang sa akin mga viewers ko, subscriber ko. Palala ko lang po ulit. Baka meron pa ho din nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe lang po dito sa aking YouTube channel, Randy Channel. At pinuta rin yung notification bell para updated kayo sa mga video upload ko. Okay? Yun po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng may kapal. Especially mga OFW dyan sa abroad. Ingat kayo lagi dyan. Okay? Bye!